Hey yo, what is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako eto, okay naman. Medyo malakas ang ulan ngayon. No? Sana hindi masyadong dinig dito. Right now it's July 10th. Tama ba? July 11 na pala kasi madaling araw na. So, habang ginagawa ko tong video na to, it's currently July 11. Pero this will be uploaded probably around August. So, once na mapanood mo to, this is already my birthday month. So, happy birthday sa akin. Ayun. So, anyways, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, ang pag-uusapan natin ay paano nga ba planuhin ang iyong first tattoo. Yon. Pero syempre, bago tayo magsimula, intro muna. And we are back. Yun. So, nag-ano ako ngayon nag-aayos ako ngayon dahil maulan nga sa labas, di ako makapag-yosi sa labas. Anyways, ayun na nga. So, paano nga ba pagplanuhan yung una mong tattoo? Well, syempre, ako, although madami akong tattoo, although tattoo artist ako, I also had my first tattoo. So, paano ko nga ba pinagplanuhan to? At ano nga bang dapat mong gawin? Well, una sa lahat, syempre, sa panahon ngayon, in this parang generation, no? Since lahat naman tayo halos may internet na. Halos lahat tayo may smartphone. So, first thing you need to do is research. So, kung nanonood ka nito, tama ang ginagawa mo dahil nagre-research ka para sa first tattoo mo. Yun. So, ako, nung unang beses ako nagpa-tattoo, I did my research, but that was before the boom of the internet, of smartphone. Actually, wala pang, tama ba? Wala pa yatang smartphone nun eh. Kasi, nung first time ako nagpa-tattoo, no, parang word of mouth talaga. Uy, merong tattoo artist dito. Yan, merong ganito, merong ganyan. So, tambay kasi ako noon sa isang, we call it the punk shop. No? Kasi mga binibenta doon, mga shirt, bags, kung ano-ano, ng mga pangkista, skaters, rockers yan. Ano pa man tawag nyo, pang mga emo. So, tambay ako doon. And so, I've heard na merong isang tattoo artist na ganito, ganyan. Yun, nakilala ko siya. And actually, may tattoo na ako nun. Pero ako lang gumawa, parang yung hand poke lang, tinetest ko lang, tinatry ko lang. And ayun nga, nalaman ko na may tattoo artist. So, tinanong ko, sino na ba yung mga natatuan? May kilala ba kayo? Gusto kong makita paano siya gumawa. Kasi it's gonna be my first tattoo. And gusto kong malaman kung magaling ba to, marunong ba to, mahusay ba to, di ba? So, ganung research yung ginawa ko noon. And nung nakita ko, okay naman yung gawa. So, naisip ko, magpatattoo na ako. Bata pa ako noon. I was like 17. That time, I don't know, 17, 16. Hindi ko maalala. Pero ayun nga, nag-ipon ako, nagpatattoo ako without like researching about the tattoo itself. Research lang ako about the tattoo artist. Inalam ko, tanong-tanong, pero about the tattoo, how it's taken care of. Paano ba to? Ano bang mga designs yung mga meron? Ano bang mga klase ng tattoo? Ano bang plano ko? Gusto ko ba magkaroon ng sleeve or whatnot? So, actually, halos hindi pinag-isipan. Halos parang, oo, pinag-isipan ko, pinagplanuhan ko, but it was not smartly planned, no? So, yun. Nagkaroon ako ng tattoo. Ayan, ito. Clown. Kasi that time, I was really obsessed with
Slipknot, and parang I designed my own mask. Like, if I'm gonna be on a band, in a band, na parang Slipknot, I wanted a mask as well. And yun, pinatattoo ko siya and so on. Ayun, may konting pagsisisi, pero it's your first tattoo. Dapat, parang para sa akin, tinetreasure ko siya. So, ako, hindi ko siya pina-cover up or whatnot, or pina-enhance. Parang nagsilbi siyang lesson sa akin. So, yun. So, that was my first tattoo. So, for you, kung ikaw nagbabalak kang magpa-tattoo or nagpa-tattoo ka na, nagsisi ka, or gusto mong malaman ano nga ba dapat yung ginawa mo. So, eto na nga yun. So, una, syempre, you do your research. Alamin mo, sino ba tong tattoo artist na to? Ano na ba yung nagawa niya? Ano bang balak mo sa sarili mo? Are you gonna have a full sleeve tattoo or just a couple of tattoos? So, mag-decide ka. Pero syempre, hindi naman laging ganun, di ba? Sometimes, along the way, habang tumatagal, gusto mo na mag-sleeve. But, for your first tattoo, what I suggest is put it in a place na hindi sobrang kita, hindi sobrang exposed. Number one, kasi, pag nagbago yung isip mo or hindi mo nagustuhan, at least tago, di ba? Simple as that. Pero, basically, kailangan talaga alamin mo kung ano yung gusto mong design. Alamin mo kung ano talaga yung plano mo. Kasi if you really plan to have a full sleeve, syempre, dapat yung ipapatattoo mo, konektado sa gusto mong maging parang concept ng sleeve mo. Pero kung, like, ako, I don't really want to have a sleeve na pare-parehas. Talagang gusto ko iba-iba. So, ang mindset ko nun is magpapatattoo ako pag dumami, pagpapatsi-patsihin ko, and then I'll have someone put a background. Ganun yung naisip ko. So, ganun yung decision ko. So, ako, napatattoo ko yung mga trip kong tattoo. Although, hindi siya parang, it's not like Oriental or traditional Americana. Wala akong ganun. Parang walang genre yung tattoo ko. Walang specific design. Pero, gusto ko kasi iba-iba. Pero, if you plan to have like a concept, a specific na design, no? So, dapat pare-parehas. Ayun. Siyempre, since may naisip ka ng design, nahanap ka na ng tattoo artist. Kapag nakakita ka ng tattoo artist, there are a couple of things that you need to consider. Number one, ano ba yung mga klase na ginagawang design or tattoo ng tattoo artist? Paano kung black and gray artist siya? Ikaw, gusto mo colored? Siyempre, I'm pretty sure kaya naman niyang gawin yun, pero I would suggest if you wanna have a colored tattoo, you go to a tattoo artist na nag-specialize sa colored tattoo, diba? If you wanna have it black and gray, get an artist na nag-specialize sa black and gray. Or, syempre, meron naman tayong mga tattoo artist na halo-halo yung ginagawa. So, just check the black and gray tattoos na nagawa na ni artist. Basically, check the portfolio. Yun lang yun. So, kapag nagustuhan mo, natripan mo, and then, alamin mo na yung presyo. Kasi, syempre, kahit ako naman dati, ang dami kong gustong tattoo artist na pagpatatuan. Pero, of course, with the price itself, hindi naman mura yung tattoo, diba? So, ayoko din naman tipirin yung sarili ko nun. So, ganun yung nangyari. But, since bata pa ako nun, I only have this budget, I only know this tattoo artist. So, ayun, ganun yung nangyari sa akin. Pero syempre, kaya ko nga ginawa tong video na to So, you guys won't make the same mistakes that I did. Yun. So, once na you have the design, you have the tattoo artist, you have to prepare yourself as well. Mentally and physically. Bakit? Mentally kasi, syempre, magiging masakit yan. And you have to be mentally stable. Tama ba? Kailangan prepared ka talaga mentally. Kasi kung hindi ka prepared, hindi mo matapos yung tattoo, sayang naman. Diba?
mas mapapagastos ka pa nun. Tsaka, abala kay artist. Ano pa? Emotionally prepared, mentally prepared, at physically prepared. Bakit? There are some things that you need to do to prepare your body. Diba? You have to sleep before the session. You have to eat before the session. Hindi ka pwedeng uminom ng alak. Hindi ka pwedeng uminom ng mga like aspirin, mga gamot na nakakalabnaw ng dugo kasi mas magiging madugo yun. What else? If may trabaho ka, kailangan magpahinga ka muna bago ka magpa-tattoo. Ang dami. May video tayo dyan about the things that you need to do before going to your tattoo artist for your session. Kasi you have to wear loose clothes, mamamasahe ka ba, bring a jacket, bring a payong, diba? Kung magdadrive ka naman, depende sa placement ng tattoo mo. So, there are a lot of things that you need to do before going to your session. Pero ang pinag-usapan kasi natin dito, ano yung mga kailangan mong paghandaan or gawin before your first tattoo. So, ayun. Prepare yourself financially as well, syempre. Baka mapamahal ka, hindi mo mabayaran or whatnot. Magkagulo pa. Ayun. Ano pa? You have to decide hindi yung pagdating doon, magbabago pa yung isip mo. Kailangan decided ka na talaga kung ano yung ipapatattoo mo. Yan. If you need someone, magsama ka ng kasama pero wag marami. Kung magsama ng bata, ako personally, hindi naman sa ayoko ng bata. No? Ayoko nang may bata kapag nagtatattoo ako. Siyempre, malikot yun, di ba? And nakakaabala, baka makagulo pa habang nagtatattoo. Ayun. What else? Ano pang dapat mong paghandaan? Eto, kung ikaw ay magpapatattoo na nagtatrabaho ka or you have parang professional na trabaho or nagtatrabaho ka sa corporate world, you need to know if there are rules about tattoos, no? Para malaman mo rin yung magiging placement ng tattoo mo. Kasi baka mamaya bawal sa trabaho mo. Mawalan ka ba ng trabaho, di ba? So, you need to know as well. Isa yan sa mga dapat mong paghandaan na saan nga ba ako pwede magpa-tattoo? Yun. What else? Kapag first time mo magpa-tattoo, for me, isa sa mga, ako mismo, ito personally, bilang isang customer, client, kasi I do have tattoos, right? So, bilang isang customer, ang pinaghandaan ko is pinagdesisyonan ko is yung kung kailan ako magpapatattoo. Medyo, kasi ako nun, before, hindi nung first time ko magpatattoo, nung mga times na magpapatattoo na ako, hindi na doon sa first tattoo ko, yung schedule, I don't know, maybe for me, no? Inalam ko kung meron ba kaming swimming, may family gatherings ba, may party ba ako na pupuntahan, mag-iinom ba ako after ng tattoo, meron ba akong pupuntahang inuman, birthday, or whatnot, swimming. Yun. Kasi, bakit siya kailangan paghandaan? Siyempre, first time mo magpa-tattoo, hindi mo pa alam to, for sure. Kung hindi mo pa, if you haven't done a lot of research. So, kapag nagpa-tattoo ka kasi, it's gonna be an open wound, basically. And, bakit kailangan mong paghandaan yung tamang date? Kasi, kung magpapa-tattoo ka, and then after a couple of days, may swimming pala kayo, may outing pala kayo, well, hindi kasi pwede. So, sayang naman, di ba? Paano kung nakabili ka na ng ticket or nakapaglabas ka na ng pera or whatnot, di ba? So, kailangan mong paghandaan yung tamang date. Yun. Eto, madalas kasi itong nakakalimutan kaya ako siya binanggit. May mga tinatatuan ako, nagsimula na kami mag-tattoo. Ito, bilang tattoo artist naman, no? Nagsimula na yung tattoo session, ginagawa na namin, nagtatattoo na ako or natapos na, tapos biglang sasabihin, okay lang ba kung magsiswimming ako? Kasi may swimming kami sa isang araw.
So yun, isa yan sa pinaka nakakalimutan in preparation of your tattoo. Ito, madalas lang naman to sa mga bago magpa-tattoo, mga first time magpa-tattoo. Kaya sinama ko talaga dito kasi parang walang masyadong nagsasabi sa mga tao na or sa mga clients na uy, kasi syempre hindi ka pa din papatato eh. So you don't do your sometimes people don't do research about aftercare. So most of the time ang research is ano nga bang tattoo ko, ano bang ganito, ganyan, but not the aftercare. So having aftercare in mind, kung magpapatattoo ka, syempre, maiisip mo, ay, hindi pala ako pwede magpatattoo this week kasi meron kaming outing next week. Hindi pala ako pwede magpatattoo this month kasi yada, 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 and so on and so forth. Yun. So, importante na planuhin mo rin yung schedule. Yan. Ano pa? Kailangan mong isipin mabuti kung magdadagdag ka pa ba ng tattoo or okay ka na doon sa tattoo na yun. Kasi if magdadagdag ka ng tattoo, kasi there are tattoos na parang cleverly placed, no? Halimbawa, ano ba? Ano bang sample? Hindi, ito na lang. Hindi na cleverly placed. Doon na lang sa script. Magpapatattoo ka ng script, letters, words, and quotes, Bible verse or whatnot. Tapos may plano ka palang magpa-full sleeve. And script, I don't know, for me, hindi siya magandang isama sa sleeve project unless you're gonna have it parang inside a scroll or a book or whatnot. I don't know. Hindi ko siya gusto talaga kapag sa full sleeve. So, ako, I always ask, magpapatato ka ng script, are you gonna have, or do you plan to have a full sleeve parang sa future? Kasi if yes, I suggest you put the script tattoo on a place or on a body placement where hindi siya makakabala sa sleeve. Kasi for me, a sleeve with a script, I don't really like it. I don't know. So, isa yon sa mga tinatanong ko. Ano pa? If you are planning to have a full sleeve or a sleeve or a project na black and gray and then meron ka lang talagang gustong colored na tattoo, might as well ilayo mo na or sa iba mo na ilagay yung tattoo na colored kasi makakabala siya kapag black and gray yung tattoo and then may colored. I'm not saying na bawal yun, but it's just that if you have plans. Yun. Ano pa ba? Di ko alam. Pinakalimutan pa ba ako? Feeling ko wala na. If you guys have any questions, comment lang kayo sa comment section natin. Sagutin ko yan. Kung may mga kulang ako dito, comment kayo sa baba para mabasa din ng ibang nanonood. Ayun. Yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel to or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video. Dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video. That's 7:30 PM. Yun lang. Peace out.